guys, welcome back again to my vlog. So for today's video natin guys, since nandiyan na yung mga pa-order ko ng mga order nyo. So bali mag-aayos tayo, tuturuan ko kayo ng tamang pag-sorting ng mga items. Bali dito guys, sama na rin natin dito sa video na to kung ano ba yung ginagawa ko sa loob ng isang buwan para makapagpa-order. Meron ako niyan lagi na schedule. So lagi naka-schedule guys yung mga ginagawa ko. Pagpapa-order, pag-iipon ng order, pag-shipping, lahat yan, naka-detail siya para wala kayong makakalimutan at may skip na mga customers. So guys, eto na nga po. Ayan na yung aking pa-order. So nandiyan na siya lahat. Binibenta ko talaga is mga ginto. Yan, yung mga ginto. Sa mga gustong umorder, pakidalaw nyo lang yung aking Facebook page na Kebs and Jirin Online Shop. Yan. Diyan yung makikita yung ating mga paninda. At para sa legit check ng aking profile, just visit my Facebook is Jirin Barnay ha. Yan. Click nyo lang po yan. Pwede kayong mag-add sa akin ng friend request, mag-send ng friend request para po ma-accept ko kayo at makita nyo rin po yung mga ibang post ko. Kung interesado kayong bumili ng ginto, kung interesado kayo na maging businesswoman habang nagtatrabaho. So, ako nga po pala isang OFW dito sa Taiwan. Sumasideline bilang online seller ng mga ginto, ng mga damit, etc. Lahat ng pwedeng ibenta. So, bali ngayon guys, papakita ko muna sa inyo kung paano kayo naayos yung mga gold ko. Tapos, bigyan ko na rin kayo ng tips kung ano yung mga kailangan yung gawin kapag nag-start kayo mag-online business. So, bali meron na pala akong vlog na ganun. Ilalagay ko na lang sa description box yung ating link kung paano mag-start ng business. Pero ngayon, second step na to. So, ituturo ko sa inyo yung pag-sorting, yung tama nyo gawin. Tsaka yung mga diskarte na dapat ina-apply nyo kapag dumating na yung mga pa-order nyo para mas marami kayong benta. Katulad nito, oh guys. So, yan. Sobrang dami kong benta, no? Monthly yan, guys. Pero, actually, mababa pa yan versus sa mga last year kong sales. But, sobrang glad kasi madami siya tsaka ginto yan. Mataas ang value, no? Kaya, so guys, tulungan nyo ako mag-sorting. Tapos, next natin, after mag-sorting, sasabihin ko sa inyo yung ating first process. So, bali dito nga pala guys, yan. Ito yung mga ginto natin. Yan, yun yung mga pa-orders ko. Ito yung mga box nila. Yan. Halo-halo na po yan, iba-ibang customer. So, bali dito guys, ang una natin kailangan gawin kapag nag-i-start kayo mag-business or sa mag-online kayo ng mga ginto or kahit anong mga dapat nyo i-online na gusto nyo ibenta. Ang una kong ginagawa guys, para mas marami tayong pa-order at hindi tayo nalulugi sa shipping fee, yan. Ang unang kong ginagawa dyan guys, is nagpapa-order ako 1 month. Yes guys, 1 month. 1 month po talaga ang pa-order ko. So, bali, nagka-cut off ako ng, let's say, for example, sa March 15 hanggang April 10, yan yung cut off ko ng pa-orders ko. So, kulang-kulang ano siya, kulang-kulang isang buwan guys. Mag-iipon ako ng order niyan sa mga gustong umorder. Ganun po yung cut off natin. Dito po sa Taiwan ha, mga Taiwan buyers. Pero doon sa mga gustong bumili sa Pilipinas po, PM nyo lang po ako kasi nagtatransact na din tayo sa Pilipinas. Pwede nyo na rin siyang ipadala sa mga kamag-anak nyo doon. So, iba po yung presyo niya, iba rin po yung presyo dito kasi syempre mas mahal ang shipping doon. Pero kung interesado ho kayo, mag-PM lang po kayo sa akin. So, bali eto guys, eto na nga yung pa-order ko for April transaction natin. So, madami-dami nga po yan guys. So, balik tayo doon po sa date ko. Unang yung kailangan gawin is magkaroon kayo ng schedule nyo para sa inyong mga pa-order. So, ano ba yung dapat nating unang kino-consider kapag gagawa tayo ng schedule. So, unang-una yan guys, kailangan meron kayong number 1 schedule nyo is yung timetable ng pagpapa-order nyo. Bakit kailangan nyo ng timetable guys?
Hindi ho kayo pwedeng order lang kayo ng order, lalo na kapag mga high value yung ino-order nyo. Kasi unang-una, sayang ang shipping, sayang ang transportation na binabayaran nyo sa mga suppliers nyo. So, bali ako niyan, ang ginagawa ko, from March 15 to April 10, yan ang cut-off ko. So, kulang-kulang isang buwan na po yun. Marami na ako na-pa-order nun, tsaka ako order. Para sa loob talaga siya ng isang buwan, ganun talaga yung order ko. And then, marami na siya nun, kaya ang gagawin ko niyan, o-order na ako kapag kumpleto na yung ating mga ginto, tsaka ko siya pinapa-shipping. Tapos po guys, i-deliver ko siya after talaga ng sahod para lahat may pera. Pero yun lang yung usually sa mga co-workers ko. Pero the rest naman ng ibang buyers, kapag in-order nila, pinapa-ship nila agad via 7-Eleven, ganyan. Tapos guys, next natin, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya inaayos, no? Yan, ito yung mga goldies natin. So, tignan nyo guys kung paano siyang ayusin. So, kailangan natin unang gawin dyan is magkakaroon tayo ng checking. Check mo yung mga items kung okay, good quality, walang damage, ganyan, para hindi na siya darating sa customer. Minsan kasi kahit hindi siya i-deliver ng sira or ano, nagkakaroon tayo ng mga factory defect, hindi napansin ng supplier, number 1 yan. O kaya yung pangalawa is habang siya sinishipping papunta sa'yo, syempre sumasakay ng eroplano, medyo malayo yung pinupuntahan, kaya nagkakaroon minsan ng defect. So, nasa usapan naman yan, pwede naman natin i-check ng maayos. At wala naman problema ang hindi nagagawa ng paraan. So, guys, let's go na po. Tulungan nyo ako mag-sorting ng ating orders. Kasi mamaya, mamadaliin ko na to. Gawa ng mamaya is delivery din namin, guys. Speaking of delivery, ako nagdi-deliver ako kasi tayo po dito sa ibang bansa, lagi tayong nagtatrabaho. Wala talaga tayong time, or may time man tayo is limited lang. So, parang ang galaw natin is dito lang tayo pwede, gantong araw lang tayo pwede, di ba? Kaya, ang deliver ko talaga guys, at least 3 days bago ng delivery, pini-PM ko lahat ng customers ko, lahat ng nandito yung item nila, lahat ng may katransak ako para isahang puntahan na lang. Actually, ako lang ang magdi-deliver minsan, tapos minsan yung fiancé ko, ganun lang yung tandem namin dalawa, kung sino lang yung available. Kaya guys, dun sa mga umu-order sa akin, especially sa meet-up po, please po magre-reply kayo. At the same time guys, parang awa nyo na kapag nag-yes na kayo kung kailan yung kita natin, siputin nyo po ako palagi. Kasi mahirap magbitbit ng item, mahirap mag-ayos, kaya please po, tsaka napakalaking advantage na sa inyo kapag meet up, kasi hindi ako nag-aat ng handling fee. Hindi po ako nagpapabayad ng ganun. Parang pakonsuelo ko na rin po yun sa mga buyers ko para nakikilala ko sila. Yung iba kasi merong handling fee, at tsaka yung iba handling fee. Paano ba kasi banggitin yun? Basta yun na yun. Tapos yung iba naman, shipping, di ba? Oo, yung mga customer ko, iba shipping yan sila. Pinapadala ko sa kanila, 60 NT ang binabayaran through 7-Eleven. So guys, dito na nga po tayo. Sorting na natin. Thank you so much Lord sa napakadami kong benta buwan-buwan. Hindi siya makita kasi natatakpan ko siya. Ayan. So, madami yan. Mas maganda yan mamaya kapag naayos ko na, guys. So, papakita ko ulit. Tulungan nyo ko sa pag-aayos. Maraming salamat po, buyers. So, bali yun na guys, naka-set up na tayo. So, start na natin siya kung paano natin siya aayusin. Pag na-receive mo guys, yung pinaka-box shipping natin. Yan. So, una mong gagawin dyan guys, i-check mo yung mga item. Kung kumpleto siya, yung quantity niya, at yung mga goldies natin, like dito, ganyan. So, i-check mo yung quantity niya. Yan. Especially sa mga necklaces, guys. Yan. Ito yung mga necklaces natin. Diba? Yan. Yan yung mga necklaces natin. Tapos, ito yung mga pendant. So, bali, pagsasamahin lang natin siya. Yan.
ating pendant to. Usually pag dinala siya, hindi siya magkasama, hindi siya magkadugtong na. So kakabit lang natin. Guys, so ganda, diba? Yan, ito yung ating ginto. Tapos ikakabit lang natin siya. Yan guys, so diba? Ito yung pinaka pendant niya. Maliit siya na heart. Yan. Yan, ganda. Maliit na heart. Yan, sino may gusto nito? Meron tayong isang on hand. After nyo ma-check kung okay naman yung pinaka-gold at wala naman siyang damage. Ako kasi, ang ginagawa ko para naman presentable siya or maganda siya tingnan. So, nililayout ko siya ng ganito guys. Ito ating box. So, meron siyang kasamang box. Yan, yung ating box. Nililayout ko siya ng paganto. Pakita ko sa inyo ha. Yan. Nililayout ko siya ng ganyan. See? Ganda, diba? Mas presentable siyang tingnan. Tapos, yan, pakita ko sa inyo. Nililayout ko siya ng ganyan. Then, lalagyan ko siya ng konti dito sa gilid. So, para kita yung necklaces niya. So, ganito yung magiging outcome niya, guys. So, yan. Tapos yan, ginagawa ko na sa kanya. Nilalagay ko siya dito sa box. Yun yung magiging outcome. So, ganyan lang lahat ng ginagawa ko, guys, sa lahat ng ginto na pa-order ko. Inaayos ko siyang ganyan. Tapos, syempre, yung plastic niya kasama, nilalagay ko na siya dito sa box. So, ba't ko ba ginaganito muna? Kung tutusin, pwede ko na siyang diretsong i-plastic, lagyan ng pangalan. Ginaganito ko kasi, guys. Gusto ko kasi, in every transaction na ginagawa ko per month, magkakaroon ako sa kanya ng document na pinopost ko siya na kumpleto siya, lahat nandyan yung item. Tapos, parang katulad ng ginagawa ko before sa mga previous na paninda ko, papakita ko sa inyo dito, yan, yung mga ganyan. Pinupost ko siya, kailangan maayos, presentable yung pagkakalagay niyang ganyan. Eto guys, number 1 tip pa sa mga nag-online. Kapag kayo nakakabenta ng marami, kapag kayo nakakabenta ng mga big items, pagtsatsagaan nyo siya na piniplex nyo siya on your social media, mga Instagram or Facebook nyo, Facebook page nyo, kailangan natin gawin yon bilang mga online seller. Bakit? Hindi yan guys sa pagmamayabang, hindi yan sa pagyayabang ng naibibenta mo, kundi ay nakakatulong yan para sa sarili mo na mag-grow pa yung iyong businesses. Kasi kung hindi mo gagawin yan guys, hindi nila makikita na legit ka, hindi nila makikita na ang daming bumibili sa'yo. Kapag tayo malakas yung engagement natin sa mga buyers natin, sa mga customer natin, napakalaking tulong yan guys na magkaroon kayo ng more customer pa. Kahit mga nasa malayo, magtatrust sa inyo na bumili. So, kailangan flex lang tayo ng flex ng paninda natin. Kasi, yun yung pinasok mong negosyo eh. Kailangan mo yan i-push. Hindi naman yan bibenta kung tinatago mo lang or hindi lang natin pinapakita yung ating mga success, ating business. So, kailangan flex mo siya kahit marami niya na mga negative bashing or mga tinitignan lang yung mga galawan mo. Okay lang yan. Bahala sila sa buhay nila. Kasi, hindi lang yan ang sikreto, yung nakikita nila yung ginagawa mo. Ang sikreto dyan, patagalan lang tayo guys. Patagalan lang tayo sa lahat ng bagay. Pag sumuko ka, wala ka. Ganun lang yun. So, ayan o. Lalagay natin siya. So, ito yung unang paninda. So, sunod ko dyan guys. Ito. Mas flex ko to. Medyo kasi mamahalin. Ay, hindi pala to. Ito pala. Oh, guys. So, ganda-ganda ko. Yan o. Diba? Panlalaki yan, pwede rin pang babae o panis.
Parang paling yung camera ko, pero bahala na kayong intindihin. Sira kasi eh. Oh. Guys, next natin dito guys. So, bali guys, next nga natin to guys, so. Yan. Check nyo guys, so. Ang ganda niya, diba? Oh, ganda niya, oh. Makapal siya. Actually, panlalaki to. Pwede sa panlalaki, pwede sa pambabae. Depende sa trip nyo. Kung gaano kakapal yung gusto nyo gamitin. Pero ang ganda nito. Sulit na sulit to. But guys, yan, may idea na akong ireregalo kayo ni Daddy. Yan. So, same lang guys ng process. Ganun lang ulit gagawin mo. Kuha tayo ng box. Yan, ito yung box niya. Tapos guys, tulad lang din nun. Baliktad. Yan. Basta lagi nyo lang tatandaan guys, pag nagbi-business kayo, kailangan lagi nyo piniplex yung paninda nyo. Yan. Hindi naman sa pagmamayabang yan, pero pag ninegosyo is a part of social flexing, pagpiplex sa social media. Yan. Kailangan natin gawin yan para kumita tayo. So, dito, hindi naman kasi makikilala yung mga paninda nyo kung hindi kayo masipag mag-flex. Bali dito, guys, hindi naman siya talaga ganun kadali. Sobra, kasi dami mo kailangan gawin, ganyan. Ako kasi mabasisi ako sa mga paninda ko. Yan. See? Mabasisi ako sa mga paninda ko, diba? Yan. Ginaganyan ko siya, tas pagsasama-samahin ko siya. Yan. Diba? Yan yung ano natin. So, next natin is yung sunod natin is to. So, ganun din guys. Yan. Masamahin nyo lang yung mga items nyo. Diba? Kumpletohin lang natin siya guys. Kuha ulit ng lagayanan. Tapos ganyan. O. Kasi guys, kapag tinatsaga nyo itong ginaganito nyo, kahit mabusisi siya, pagdating ng panahon, ayan, the more na piniplex mo yung paninda mo, mas malaki yung kikitain mo kasi marami kang benta. Oo, diba? Ganda, diba? O, sa gustong umorder, baka naman, PM me for details, lagay ko yung aking online shop na nandun yung mga paninda ko, at the same time yung FB page ko at yung FB ko para makita yung legit tong paninda ko. Yan. Oh. Ganda, diba? Lagay lang natin ulit. So, next natin guys, sing-sing. Continuous lang sa ganun guys, hanggang sa maubos nyo yung mga paninda nyo na aayusin. Yan. Marami kasi to talaga guys. So, hindi ko na siya lahat mabablog, basta ibablog ko mamaya yung kapag okay na siya at nasettle ko na lahat ng aking paninda. Siya, para kumpleto ko na siya mamaya later guys. Makikita nyo na siya na kumpleto na siya dito. Yan, so as you can see guys, natapos ko na isorting yung ating mga paninda. So, yan nga guys. Ganyan lang yung ginagawa ko.
inaayos ko siya ng pagkakalagay. Yan. So, nilalagyan ko siya ng konting arte kapag inaayos ko siya sa box. Pinipicturean ko siya isa-isa. Ang purpose niyan kasi guys, para magkaroon kayo ng compilation ng inyong mga benta. Yan. Dito kasi guys, kapag actual na yung item, mas naiengganyo silang bumili kapag nakikita nila na actual na yung items na pinapakita natin. Although may-ari neto lahat ng mga items na to, at least nakikita nila na ay may bumibili pala ng ganun, siguro maganda yan, ganyan. At lagi nyo siyang bibidyohan or pipicturan siya ng malapitan para nakikita ng mga buyers kung gaano kayo ka-consistent magbenta at the same time na legit kayong tindera. So guys, nandito na tayo yan. Na-flex ko na yan siya. Dinodocument ko muna ng maayos yung mga gold ko, tapos ipopost ko siya sa aking online shop, sa aking FB account. Ganun lang po yung ginagawa ko. After nyan guys, dapat naka-ready na yung ating sticker. Kasi guys, bumibili ako ng ganito. Yan. Bibili ako ng ganyang sticker, tapos ready nyo na rin ang inyong ballpen. Ang purpose niyan kasi guys, sinusulat ko dito yung pangalan, pati yung price niya. Tapos later, papakita ko sa inyo kapag nakalagay na siya sa box. So, yun nga guys, ganyan lang po yung ating process. So, yan na guys, tapos na tayo for today. Naayos ko na yung aking mga paninda. So, ganito lang yung ginagawa ko kapag nagsasorting ako ng mga pa-orders ko. So, kanina, kung makikita nyo siya, diba? Naka-open pa to. Yan, naka-open pa siya. Yan, kung makikita nyo, naka-design siya kanina dito, nakalagay siya. Pero ngayon, ang ginagawa ko, pinlastic ko na. And then, nilagay ko na siya sa box, guys. So, ganito yung kalalabasan niya. Yan. Mas maganda guys kung gagawin yung ganito din. Katulad ng ginagawa ko. Yan. So, bali eto, nilalagay ko kasi siya ng with pangalan. Yan. Hindi lang ako basta merong listahan. Gumagawa din ako nung ganyan yung lalagyan ko siya ng pangalan. So, shout out sa mga buyers ko, si MG. Largan LP2 yan. So, bali ganyan na nga lang guys yung ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng pangalan para pagdating ng i-deliver namin, mas mabilis ko na siyang makikita, guys. Kasi meron ng pangalan. So, yung price niyan is nakalagay lang doon sa may listahan ko. So, bali yan nga, guys. Yan na lahat yung kabuuan ng ating pagsasorting ng ating mga pa-orders. So, ayan na siya. Yan. Bali, mamaya, i-deliver na lang namin siya. Pagdating naman guys sa deliver, ang ginagawa ko, at least 4 days before ng delivery date namin. So, nagchat-chat na ako sa lahat ng buyers at sa mga other at iba pang ka-transaction ko. So, 3 days before, gagawa na ako ng lista, ng schedule niyan, kung kailan ako pwede at kung kailan din pwede yung driver ko o yung partner ko. Tapos guys, kailangan yan bigyan nyo siya ng allowance yung mga buyers nyo, kung at least 3 days nga, ganyan, 4 days, para nakakapaglista rin kayo ng maayos. So, kailangan may reply din talaga agad sila kasi hindi naman tayo pwedeng pabalik-balik guys, gawa ng pare-pares naman tayong busy, diba? So, eto na nga dyan guys yung kalalabasan niya, nakatapos na ako niyan. Ang dami kong pa-order. So, ganun lang guys, kasimple. Syempre, kailangan magpipray din tayo na palagi tayong maraming benta. So, eto, ihiwalay ko na lang yan guys sa day shift, night shift. Yan. Kasi dalawang shift yung dinideliveran namin. Isang day shift tsaka isang night shift. So, ihiwalay ko na lang yan. Tapos, i-deliver na namin mamaya. So, guys, pag nagbi-business tayo, be consistent lang. Kung tayong panghihinaan ng loob or something na, although nakakapagod talaga, guys, kasi ako,
12 hours working ako, ganyan. Tapos wala nang pahinga, tapos nakakapagod pa yung trabaho. Pero sinisingit ko pa rin siya na magawan ko ng paraan, makareply. Kasi yung mga tinutubo niyan, kahit sabihin mo pa konti-konti, pag naipon yan, marami na. So, next vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung aking ipon challenge ko. So, yan nga guys. So, ang dami-daming benta. Thank you Lord sa maraming benta lagi, at shout out po sa lahat ng buyers neto. Maraming salamat po. So pagod na po ako. Kita-kita na lang tayo mamayang 8 o'clock PM after work na mga day shift. At bukas naman po is Saturday. Si daddy naman na magdi-deliver para sa mga night shift, at ako ay may pasok na. So, thank you guys for purchasing. At guys, please lang po, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe para po updated pa kayo sa mga upcoming videos ko kasama ng mga ginto namin na ibinibenta. Thank you buyers, thank you Lord, and thank you for watching. Love ya!